Sorsogon Coastal Road. Ito yung bagong gawa dito sa tabing dagat na kalsada na papunta dun sa Gubat, Sorsogon, Puerto Diaz, Matnog. Pero ang nakakadaan lang dito is mga 4 wheels or mga private car. Bawal po dito ang mga mga truck at bus. Sa diversion yung daan nila. Samantalahin natin habang maganda yung panahon, kasi doon sa mga dinaanan natin dito ay nakapag-video kasi lakas ng ulan. Medyo basa pa nga yata yung brief ko eh. Haba ng tinakbo, kaya yun, try natin dumaan dito. Napakaganda ng lugar oh. Ngayon lang ako for almost 7 years. 7 or 8 years. Pero wala pa ito noon. Kaya napakaganda, proud to be a Sorsoganon kasi meron dito nga na-develop na naman na bago. Hopefully magtuloy-tuloy yung mga road development dito sa lugar na to. And then hanggang dun sa Gubat at Puerto Diaz, Sorsogon, para mas maganda ay gumanda ang turismo ng lugar. Ganda talaga oh. Ganda ng panahon. Ang sarap dito dumaan, siguro mamasyal pagkagabi, lalo na yung sunset tsaka yung sunrise. Isa sa napakagandang time pagka ganun, tapos may hawak ka na kape, may dala kang thermos dito sa gilid nagkakape ka. Ang ganda, kaya lang siguro wala pang parking area sa gilid. Yun siguro ang dapat pag para doon sa mga namamasyal. Ang ganda niya. Parang hindi pa tapos to i-develop kasi may mga establishment pa na kino-construct, tapos may kalsada pa na mga kalsada pa na kino-construct din. So ganda. Siguro mas lalo pa tong gaganda soon yung lugar na to. Pero marami na siyang ilaw nakapalibot ng mga, di ka alam mo, solar yung mga nakakabit dito Pero ganda nung mga paggagawa. Ito, yung part na to, ayan sa kanan, dinidevelop pa papunta dun sa kabilang side. Pag natapos yan siguro tagos yan dun sa kabila. Ayun, tagos na pala siya dito sa sa may SM. Ito guys yung SM Sorsogon na hindi pa naman totally meron na, pero pa siya, for development pa yung mga likod niya, yung gilid niya. Pero at naitayo na yung SM. Siguro ko mas malaki pa to pagka natapos. Tuloy-tuloy pa rin yung construction dito sa likuran. Ayun guys, napakaganda. Amazing. Nauna lang ulit ako nakarating dito. Ngayon, pag dito ka dadaan, kaya ginawa yan, yung lugar na yun, para makaiwas ka sa traffic dun sa bayan. Yung kasi ang pinaka, yung mga private car na dadaan lang naman sa bayan, wala namang sadya, dito na dumaan. Ayun, itong way na dinadaan ako is papunta na po ito dun sa Gubat and Puerto Diaz. Dito rin dumadaan yung papuntang Matnog, Bulan, kung uwi kayo ng Samar. Ito na rin yung daanan. Ganda ng lugar. Ang laki na ng pagbabago sa loob ng 7 taon, 8 taon na di ako nakauwi. Ang laki na ng pagbabago ng lugar. Ayun, para sa mga hindi pa nakakarating ulit dito sa mahabang panahon, panoorin niyo to guys, kasi ito na yung lugar natin dito sa Sorsogon, yung papuntang Gubat, papuntang Puerto Diaz. Ayan. Ito na po ang daan. Ang ganda na kasi ispaltado na, sementado. Dati-rati ang daan dito, lubak-lubak Although sementado naman, pero ngayon mas pinaganda nila. Ganda ng mga lugar. Tapos dami ng mga gas stations, hindi na kayo mahihirapan na magpagasolina if ever man. Tapos ang ganda na rin ng ng sport complex dito sa lugar na to. Ang laki na, dati pader lang siya. Ngayon covered na siya. At patuloy na pinapaganda. Papunta tayo ng Gubat. Ito yung dadaanan namin. Ayan yung sport complex dito. May Robinson din pala. Tsaka meron na rin ditong hypermarket.
sa lugar dito. Kaya ganda na rin. Parang civilized na talaga yung lugar kasi pinag-combine nito yung Bacon tsaka yung Sorsogon para maging isang city. Yung Sorsogon City. Kaya ang laki. Ganda ng ganda ng daan dito. Kasi talagang ang luwang, hindi matraffic. Tapos wala na ring dito namamasadang mga jeep. Parang electronic bus na yata yung dito. Kasi wala na akong nakitang paradahan eh. Nakita ko mga yellow bus. Tapos may kanya-kanyang coding pala dito. Yung Sorsogon, Gubat, tapos yung papuntang Preto Diaz. Kawawa naman yung yung mga natanggalan ng hanap buhay kasi nung magpalit ng sasakyan. Pero para naman yun sa ikakaganda ng probinsya, ng bayan, kailangan din naman mag-upgrade. Yung traditional jeepney kasi dito, pwede lang gamitin like guys, yung tipong may aarkilahin mo siya, kargahan ng kopra, kargahan ng palay, magsiswimming o party-party, group ride, group banding. Pero pagka ipapasada mo siya, bawal, mahuhuli dito. Kaya wag na kayo magtataka sa mga hindi pa umuwi dyan. Wala na po kayong sasakyan dito na jeep pag balik nyo. Kaya pag nag-Manila kayo, dumiretso na kayo sa mga bayan-bayan tapos para mas malapit. Kasi pag nag-Sorsogon kayo, mahal pati na ba masahe? Anak natin na pa, nagtanong ako, pamasahe mahal na. Siyempre kasi bus, tsaka aircon, minibus. Yung parang katulad din sa Manila. Kaya maninibago kayo pag umuwi kayo dito. Buti na lang tayo nakamotor. Yun ang advantage ng nakamotor. Pero haba ng biyahe. Pero kaya sangkunin ng 8 hours eh. Kasi nung kinumpute ko, kung hindi ako na-stranded ng almost 5 hours dun sa Quezon, halos 8 hours. 8, kulang-kulang 9. Kasama na yung mga pahinga. Kasi galing po ng Naga, Camarines Sur. Nakuha ko po ng 2 oras lang. Andito na ako sa Sorsogon. Kaya pa yon, takbong pogi pa yon. So, pagka magmomotor kayo, uwi kayo, may sasakyan kayo, mas maganda para hindi hassle. Kung may mga pupuntahan kayo kasi mahaba yung oras na interval ng mga bus na na bumabiyahe dito. Ayun, guys, sana nandiyan pa kayo, nanonood kayo. Ito na yung kalsada na papuntang Gubat. Napakahaba nito. Hindi ko na po ito inedit kasi para mas makita ng mga tao na kababayan natin na pupunta dito sa Sorsogon, galing doon sa Coastal Road hanggang papunta dito sa mga bayan-bayan. Ito kasi, ang way na to, ito na yung daanan, dire-diretso papunta dun sa Bulusan, Matnog, yan. Itong kaliwaan na to, ayun po ang papunta dun sa yung kakananan pala doon, yung dinaanan natin. Ayun yung papunta dun sa Bulusan, papunta dun sa Matnog. Ito naman, dire-diretso na po ito papunta Gubat. Kasi yung papunta dun sa lugar namin is Preto Diaz naman. Napakalayo pa ng Preto Diaz dito kasi dulo na kami. Dagat na po ang kasunod nun. Last na bayan po ng Preto Diaz dito sa bandang northbound niya. Southbound pala ng Sorsogon na to. So, napakaganda magmotor dito guys pag uuwi kayo. Yun nga lang, kailangan magbaong kayo ng mahaba-habang baterya. Kumbaga ng katawan nyo kasi dapat full charge kayo. Kasi mula Manila, papunta sa Bicol is almost 600 kilometer. Yung tatakbuhin po ninyo.
Ayun, tayo, kinaya naman natin ng halos 3 hinto lang, kaya lang tayo huminto ng matagal dun gawa ng ulan. Almost 5 hours ako na-stuck up dun sa Quezon Province. So far, okay naman. Tuyo na yung aking damit at pantalon. Inabutan tayo ng ulan. So, papunta na tayo ng gubat. Ganda pa rin ng lugar kasi puro punong kahoy. May mga parte tulad nito, mga ginagawang kalsada dito. Kasi may mga truck na rin dito mga dumadaan kaya nasisira yung yung kalsada. In part na rin ng rehabilitation yan ng kalsada. Yung pagbungkal ng mga yan, inaayos nila. Napaka din dito sa lugar na to kasi puro punong kahoy. Kahit sobrang init, maramdaman mo pa rin yung lamig lalo na ngayon. February, araw ng mga puso. Malamig dito ngayon sa Kabikulan. Gawa nung amihan. Dire-diretso na tayo. Ito po na papunta doon sa gubat. Mga taga-gubat dyan, mga taga-Prito Diaz na hindi pa umuwi. Guys, panoorin nyo tong video na to kasi ito yung daan na papunta doon sa atin. Baka mamaya lumalis kayo, maliit pa kayo. Ngayon, siguro puti na yung buhok nyo. Di nyo na alam yung daan. Ito guys, yung daan papunta doon sa atin. Ang ganda ang ganda naman nung lugar natin kahit papaano. Pero nung umalis talaga ako dito, ibang-iba na siya pag dating ko dito, pagbalik ko rito. Napakaganda nung lugar. Ang laki na ng nabago. Yung mga bahay ng mga barong-barong, yung mga bahay ng mga gawa sa light material. Grabe, nagsisitaasan na talaga. Mangilan-ngilan na makikita mo mga bahay na gawa sa light material dito sa gilid ng kalsada. Napakaganda. So, dire-diretso ko na po. Din ako nagpahinga kasi yun nga, parang gusto ko na makita yung lolo ko. Matagal-tagal na rin na panahon. Kawawa naman, di ko na naabutan na buhay siya. Kaya kailangan na nating magmadali. Yung pala guys, yung takbo ko nga pala galing dun sa Manila. Hanggang 100 lang naman yung yung max speed ko. Sa loob ng almost 9 hours, 9 to 10 hours nababaybayin tong mula dun sa Manila. Pero pagka hindi kayo ihinto, sabihin natin na 2 hinto lang kayo tapos alis agad, tapos tatakbo kayo ng mga 80 to 100 kph o minsan pagka napasarap-sarap mag 110, 120, makukuha nyo yung yung 9 hours, 9 to 10 hours yung papunta dito. Kasi pag mag-bus kayo, almost 16 hours. Sa motor ka, actually, kaya pa nga ng 8 hours yan kunin Kaya lang, pag umalis kayo ng gabi, hindi kayo makakatakbo ng matulin sa part ng Quezon, dun sa may old zigzag. Kasi grabe, ang lalaki ng lubak. Minsan, nagugulat nga ako, nasishoot na lang yung gulong ko, hindi ko nakikita minsan kasi nga, medyo malabo mata natin. Pero malakas naman yung ilaw, kaya lang yung pagsunod-sunod ba yung lubak, di ka na makaiwas Hindi ka na makapalag. Yun na talaga At gandahan naman ng motor natin, itong ating CBX. Napakaganda ng suspension niya, napakaganda ng shock. Kahit medyo nahuhulog siya sa malaking butas ng kalsada, na-absorb niya yon. Hindi mo masyado maramdaman na yung parang mabibigla ka. Parang ang lambot niya Pag shoot niya sa lubak, angat din siya kagad. Tapos hindi masakit sa katawan. Kahit mabibigla kayo dun sa lubak tsaka sa humps. Yun lang yung di maganda sa part na yon pagka nagmamadali kayo. Kaya ingat kayo doon. Hindi ko na na-document yung dinaanan ko doon sa parte kasi lakas ng ulan. Tapos gabi. Huminto na ako gawa ng
parang yung helmet ko napupuno na ng fog eh. Wala akong anti-fog na nakakabit sa helmet. So, ayun guys, nakwento ko kasi para dun sa mga pauwi, papunta dito pag umuulan, maganda talagang biyahe ng madaling araw. Pero, ingat-ingat din kasi pag nagbiyahe ka ng madaling araw, ang luwag ng kalsada. Napakaluwag. Lalo na banda sa may Laguna area, sa Service Road, sa bandang Quezon. Kasi napaka-traffic dyan sa Sariaya, Quezon, San Pablo. Sus, Ginoo, mapapawat the F ka dyan sa traffic sa mga parte na yan. Pero pagka madaling araw ko umalis, halimbawa alas 12 ka umalis dyan sa Manila, mapunta dito ng Bicol, darating naman San Pablo, tsaka Sariaya, tsaka dito sa may Old Zigzag, wala ng traffic. Maluwang na. Kaya tayo minalas-malas umulan eh. Maganda sana yung natin eh. Kasi nakuha ko lang ng ng mula Manila. Umalis yata ako ng alas 10 noon eh. Alas 10. Tapos alas 11:30. Alas 11:30 nasa na ako eh. Nasa Lucena na ako eh. Doon ako inaabot ng ulan. Tapos nakaalis na ako doon alas 5 ng umaga. Ang haba ng oras na tinambay ko doon. Tapos, paggaling ko doon, alas 5 ng umaga, nakarating ako ng Sorsogon, mga 1:00 yata, nasa 1:00 ng hapon. Ayun. Tapos, ito ngayon, papunta tayo, dire-diretso tayo. So, ilang minuto pa lang naman tinatakbo natin papunta dun sa Sorsogon. Napakaganda ng lugar oh. Ito na yata yung ano ba to? Yung lilikuan ko na yata to. Malayo pa. Nakakalito na dito sa lugar na to. Ayun, ito na nga. Kasi andito na yung St. Anthony. Na dating eskwelahan. May gas station na pala dito. Ito guys, yung papunta sa amin, sa Puerto Diaz. Yan. Yung nilikuan ko na ito pa Puerto Diaz to. Tapos yung diretso na yun, ayun may pupuntang Gubat. Gubat, Sorsogon. Nakakalito. Matandaan ko na lang eskwelahan eh. Kasi wala pa yung gasolinahan doon sa kanto eh. Ayun, ibig sabihin malapit na. Galing dito guys, sa Gubat, papunta dun sa pagka nakamotor ka, kaya mo nang kunin to ng 5 minutes. 5 minutes yung yung tatakbuhin mo. Pero pag takbong pogi ka lang, mga 20 minutes, 20 to 25 minutes yan. Pagka mag-jeep naman, dati, almost 30 minutes, kulang-kulang isang oras kasi panay hinto, panay pick up ba ng pasahero. So, pagka nakamotor ka, dire-diretso lang. Nakapanibagong lugar dito. Anong barangay na to? Hindi ko nakabisado yung mga barangay dito, yung pagkakasunod-sunod nung barangay. Basta ang alam ko yung baryo namin, yung barangay namin. Yun na lang ang didiretsuhin ko. Wag lang sana tayong makalagpas. Madaming mga punong kahoy dito. Mas makumapal yung mga punong kahoy. Ganda rin ng kalsada na ispaltado. Ganda. Dati dumaan ako dito, nung pag-alis ko dito, lubak-lubak pa to eh. Ngayon, ganda. Guys, ito na yung shoutout dyan sa mga nanonood ng mga ating mga kababayan sa Puerto Diaz. Gubat, Puerto Diaz na dyan sa Manila, mga Sorsoganon. Ito na po ang daan papunta dun sa atin, sa Puerto Diaz. Ayan. Kung nakikita nyo, familiar ba sa inyo yan? Umalis kayo dito, baka baby pa kayo. Baka bata pa kayo. Hindi nyo na matandaan. Ayan na po ang daan. Papunta dun sa Puerto Diaz, sa kabilang bayan. Buti naman, from Manila hanggang papunta dito ngayon sa binabaybay kong daan, hindi tayo pinahiya ni CBX. Talagang ang sarap ilong drive kahit almost 600 kilometer
Tapos tuloy-tuloy yung takbo, 3 to 4 hours dire-diretso yung biyahe. Hindi mo ramdam yung pagod kasi naka-upright position siya. Adventure bike, napakaganda talaga ng adventure bike, the best for long drive. Kasi pag sports bike yung gagamitin yung ganung layo, mananakit na talaga yung katawan ko. Pero siguro di ko lang alam, baka pagdating ko dun sa bahay, maramdaman ko yung sakit ng katawan. Dito sa lugar na to, mapapansin nyo, palayan, kaliwat kanan. Yung palayan dito. Ito yung kinabubuhay ng mga tao dito. Palayan, kuprahan. Kita nyo guys. Napakasarap ng hangin. Fresh air, kumbaga. Luwag ng kalsada. Nakakapanibago kasi parang, alam mo yung itodo mo yung sasakyan mo dito. Parang kulang pa yung bilis ng motor mo eh. Dahil sa luwang ng kalsada. Ang kailangan lang natin ingatan sa ganito guys is yung aso. Kasi yung aso biglang nagko-cross eh. Kanina nga muntik-muntik na yung aso kanina eh. Talagang hirap pag aso. Kung maliit-liit na aso or pusa, daanan nyo na, wag nyo nang piprenuhan kasi madidisgrasya lang kayo. Tapos tigasan nyo lang yung hawak nyo sa manibela. Okay yan. Ito naman motor natin medyo mataas kahit medyo malaki-laking aso. Pero wag naman. Wag naman dumating sa punto na gano'n kasi kawawa naman yung aso. Lapit na sa aming barangay. Ano nga bang lugar to? Hindi ko na ito matandaan. Parang San Manaw na yata ito. Hindi ko nakabisado yung mga lugar dito. Yung pagkakasunod-sunod. Nung umalis ako dito, kabisado ko to eh. Pero ngayon, basta ang alam ko, yung baryo namin. Pagdating doon, alam ko yon, matatandaan ko yon. Ayan, lawak ng kalsada oh. Grabing lupain niya no. Ayan ang kinabubuhay dito sa lugar namin, mga magsasaka. Kaya thankful sila pagka umuulan, tapos init, ulan. Yun ang gustong-gusto ng mga pananim na palay. Mga farmers natin, shout out sa inyong lahat dyan. Mabuhay kayo nang dahil sa inyo, nakakain tayo ng maayos, ng masasarap na bigas, sariwa. Ano na to? Ito na ang Kalaw. Kalaw na ba ito? Lugar na to? Hindi pa. Ito yata ang yung abang lugar to. Lawak ng palayan eh. Sa may Manaw kung tawagin. Ito yung Manaw. Mahaba-haba din tong galing dun sa Gubat papunta sa Preto Diaz. Ano to? Malapit na yata Ano lugar to? Manaw, Kalaw. Kalaw na yung Dito tayo nag-aral guys ng high school sa probinsya. Sa may Kalaw. Tatanda ko yung bakal na kulay pula yun yung ng Kalaw sa may tulay eh. Pagka nadaanan yun, ito Manaw pa to eh. Kasi dinaanan natin parang yung Karayat, Bagakay, Karayat, Manaw, tapos Kalaw. Maraming lugar pa dito, hindi ko masyado kabisado. Pero maalala ko pagka makikita ko. Talagang very very napakasarap ng pakaramdam pag makauwi ka sa iyong bayang Sinilangan. Napakasarap sa pakaramdam na ayun, nandito na ako ilang years. Nakamotor lang tayo. Sana maka-uwi tayo din ng maayos, makabalik ng Manila ng maayos. Di ko lang alam kung kailan, kasi sabi mag-i-extend daw yung libing ng lolo ko. Bahala na kung
Anong oras tayo kung kailan tayo makabalik. Ano na ba to? Ay, ito yung tulay ng ano. Ito na yung Calao pala. Ayan. Sa mga taga ano dyan, Preto Diaz, taga Calao. Makikidaan po. Mga classmate ko dyan. Shoutout sa inyo. Sana magkita-kits pa tayo. Kaya lang busy sa mga trabaho. Ito na yung bayan ng Calao. Ayan. Next na nito is yung sa amin na. Barangay Ulag. Ayun, natin mo guys, napakaganda ng ano. Napakaganda ng palayan, ng kalsada. Parang airport, oh. Parang runway ng airport. Napakaganda. So, ayun, na-excite na din ako. Makapagpapahinga na rin sa napakahabang biyahe. Parang minsan umiinit na rin yung puwet ko eh. Ito na yata. Ito na ba yun? Ito, Ulag. Ito na. Guys, ito na yung ano namin. Baryo. Munting barangay. Barangay Ulag. Ayun. Sino nga ito? Oh. Mga ano to Hindi ko ito makakilala. Sino ba mga to? Diretso na. Hindi ko kilala to mga to. Alalahanin ko lang mga mukha nyo mamaya. Ito na yung papasok. Wow, sementado na rin pala, ganda rin yung lugar. Kaya lang, parang one way lang to, hindi pwede mag two way. Maliit yung kalsada. Ayan, nakikita ko na yung tulda. Kaya ang burol ng lolo ko, yung may tulda na yan. Ayan. Ay, thank you Lord. Andito na po. Ayan guys. Hanggang dito na lang muna. Kasi andito na ako, nakarating na rin ako. Sa awa ng Diyos, nakarating tayo ng maayos. Walang anuman nangyari. At ayan, kahit pagod sa biyahe, at least for how many years, nakarating na tayo dito from Manila. Almost 9 hours pag kinumpute nyo, 9 to 10 hours pag kinumpute nyo yung oras, kasama na yung hinto-hinto kasi umuulan eh. Ayun, thanks God at nakarating tayo. Shoutout sa inyong lahat guys, hanggang ngayon kung nanonood pa kayo. Thanks for watching, and then sana pa-subscribe and pa-follow naman po sa ating Facebook page at pa-subscribe naman po sa ating YouTube channel, Jums Motorista. Sa lahat mga kababayan ko dyan, ayun, panoorin nyo yung video na yan, ulit-ulitin nyo para at least ma-memorize nyo yung mga daan natin. Itong aking mga lolo, itong aking